Everyone, welcome back to the channel. Continuing our new round of conversations with Filipino comic book creators. This time around with Seven Lakes founder, one of the Seven Lakes founder and organizer, si JP Palabon, also a comic creator in his own right, creating titles such as Puso Negro and others. Hello, sir. Teka lang, palabasin Hello. ko lang yung pusa. Sige. Hello, pusa. Hmm. Hello. Uh, anong pinagkakaabalahan mo ngayon, sir? Wala. Games. Games. Saka pagsusulat ng story. Naalala ko nag-iisip tayo ng pag-uusapan natin for this episode. Tapos, wala tayong maisip na pag-uusapan. Ang sabi ko is either pwede tayo mag-usap tungkol sa paghahanap ng gana. Sabi mo sana masaya. Tapos sana, or pag-usapan natin yung mga favorite nating bagong creators na sumulpot hindi lang IRL but online din. Ikaw sir, ano Ah, bang ano natin? Ano bang ah, estado ngayon ng comics para sa iyo? maganda naman yung dami ng mga bagong creator. Madaming bagong creator na maganda yung gawa. Pang ano nga agad eh. Yung iba nga first time pero pang international agad yung quality ng gawa eh. Tapos madami din mga web-based na comics na bago, magaganda rin. Ayun, ang ano lang, hindi sumasabay yung dami ng reader ng comics. Oh, matagal na namang problema yan with comics eh, na parang hindi equal yung level ng effort with yung level of acceptance or pagbabasa. Uh, Karaniwan nga hindi alam ng mga tao nag-exist pa yung comics eh. Oo, Ah. ayun. Mga napansin mo with mga genre, mga estilo ng mga bagong gumagawa ngayon ng comics. Ano yung napapansin? Meron bang mas prevalent na Mga AI, uh, mga AI yung gawa. meron talagang mga hindi parang ang hirap ng iwasan sa feed mo na magkaroon ng follower or friend na gumagamit ng AI generative AI for memes, for fun or kung ano man. Tapos parang ang hirap parang i-explain sa kanila na hindi siya parang nakakaasar siya for some people. Oo. O kahit nga sa videos, actually, kung mag-doom scroll ka, may makakita kang video na AI yung video, AI yung sulat, AI din yung narrator. Madaming ang post ngayon, halatang AI yung sumulat. Kasi yung paano mag-form ng sentences tsaka paragraphs yung AI, may pattern eh. Paikot-ikot kasi magsalita yung AI. Well, in fairness naman sa mga nagpo-post na yun, paikot-ikot din ako magsalita. Kasi usually nagpapalaman Ah, dahil wala ka masyadong alam or hindi ka masyado tawag dun, hindi ka masyado articulate about something. mm, Pag paulit-ulit mo, tinatry mo to hammer home a point na hindi mo masabi na maayos. oo. Tapos ano pa. Pero sa akin, okay lang gumamit ng AI
as tool na tutulong. Pero wag yung mismong output ng AI yung gamitin. Parang gawin mo lang guide. Mm, mm. Totoo naman, I've tried using AI din naman. Parang hindi, o nga, para for creators, kung may creative pride ka naman, hindi mo naman talaga siya gagamitin ah, para sa iba at all. As in, kung may creative pride ka, dapat wag kang gumamit ng AI. Hmm, Kasi dapat yung mahirap na paraan mo ginawa yan. Yung dapat nag-research ka on your own, ganyan, ganyan. Kaso hmm, AI din naman yung mga search engines na yan eh. Di ba? Pag oo. nag-Google ka, AI si Google search eh. Naghahalongkat siya ng kung ano yung tinanong mo para Tsaka, i-click mo. tsaka minsan nag-iimbento yung ano eh, yung Yung AI ng AI, Google. oh, totoo yun. Kasi sa ano din yun eh, sa kung ano yung nabasa niya, yun din yung regurgitate niya. Oo. Ako ano, ginagamit ko ngayon Gemini tsaka ChatGPT sa pagsusulat. Nagpapatulong ako na i-organize yung mga plot points gano'n para hindi ko makalimutan. Mm, Tsaka nagpapatulong ako ng outline gano'n. mga outline. Oo. So yun, actually mas ano yan eh, mas parang kung pag-uusapan natin mas in-depth yung AI, bukod sa processes at mga production pros and cons niya, dapat kasama din diyan yung ethos at yung morality of using para bang kung gumagamit ka ba ng AI, dapat ba mini-mention mo siya sa Hmm, sa iyong work, sa work. o Mm, tapos dapat siya clear with kung ginagamit mo siya for paid work, clear dun sa inyong client that you're using it kasi like may ano yan eh, may backlash with between perception ng public with AI and mm, how do you use your AI. Kasi meron akong nakausap, if you remember yung minute natin dati sa Trinoma, na he used AI to edit yung work niya. Pero nung mm, mention niya sa publisher na AI assisted yung work niya, hindi na tinanggap yung pitch na. Hindi ko alam yung content ng actual niyang sinulat. Pero oo. parang Sa hindi na akin kanya dapat ano, na-articulate ng tama na siya yung nagsulat nun, hindi niya pinasulat sa AI, mm, pina-edit niya lang yung kanyang draft, tapos inedit niya mm. ulit. Dapat ano, alamin ng mga tao yung extent ng paggamit ng Parang AI. Hindi, sa creative community, pag sinabi mong gumamit ka ng AI, tainted na kaagad yung gawa mo kasi ang iniisip oo. nila kaagad is hindi mo siya nilaanan ng tamang effort at Hmm. ginamit mo siya to abbreviate yung work mo. Tapos iniisip niya yun lang yung ginamit nyo. As in, pinrompt mo lang Sa yan. akin parang ano yun, parang dangerous na mindset ng blanket na technophobia na takot sa kasi hindi naman mawawala na yung AI. Nandito Mm. na yun. Hindi Pero na it's natin it's matatanggal funny yun. because before nagkaroon nitong generative AI, ito yung Mm. ina-accuse sa atin ng mga traditionalist. Oo. Kaya sa mga digital artist na wala, ano lang yan eh. Type-type lang sa keyboard, tapos lalabas na yung art na yan Lalabas eh. oo. Which is so far Yun yung from what ginagawa ng we're doing. generative. Kasi it's the Oo. same process except you're doing it digitally. So nagkatotoo yung worst fear nila na pwede ka mag-type-type lang sa keyboard tapos magkaka-artwork ka eh. Mm. Pero ang hindi ako agree yung gagamitin mo sa finished product yung generate ng AI na Ah, image. Like, may mga nakita akong comics na na 'di ba fully nagpa-generate ng actual digital, fully pages. Oo. AI yung comics. Ayun nga yan Mm. kasi
these are done by people without creative pride. Tapos, Mm. wala rin silang investment with their artistic skills, which is yun yung binabato nilang argument with people who are against AI daw. Mm. Na kasi parang dide-democratize daw niya yung art. Mm. Meaning, kahit silang hindi marunong gumawa ng artwork, pwede na kami mapagsabayan sa inyo. Mm. At kaya lang kayo takot dyan is, yun nga, kasi di na namin kayo kailangan. Which is kind of funny Pero because if you see yung work, alam mo kagad na AI yung gumawa. at saka hindi totoong nakikipagsabayan sila kasi nga wala lang yun eh, regurgitated lang yun eh. Hindi siya Oo, pero sumasabay. yun nga eh. Ang ibig sabihin nun is they haven't really appreciated how hard it Mm. is to do art. Uh, Yun eh, illusion lang yun kasi ako gumamit ako ng dati yung bago pa lang yung Midjourney. Nag-generate ako ng images na katawaan lang. Nagpapa-generate ako hmm, kunyari 80s style movie na characters, ganyan. hmm, Tapos, ang malaking part kasi ng paggamit ng AI yung sa prompting. Parang 90% nung lalabas, hindi mo naman magagamit kasi hindi pa sakto yun sa hinahanap mo. Tapos hmm. even if yung pinakamalapit na nakita mo na nilabas ng AI, hindi rin yun 100% na yung iniisip mo. So parang merong illusion na nagtatrabaho ka kasi ang dami mong sinisift through na images. Tapos sumakain ng oras, tapos nagtatype ka na nagtatype. Parang feeling mo nagtatrabaho ka when in fact hindi ka naman talaga Uh, nagtatrabaho. it's the same actually with yung feeling of accomplishment. Halimbawa, naglaro ka ng video games the whole day. Wala ka naman Mm. talagang nagawa, pero may nakatapos ka ng levels, nag-level up ka, Mm. nakakuha ka ng stuff. So feeling mo meron kang ginawang may ginawa kang productive the whole day. Pero pag sinabi mo yun sa iba, ang perception niya, wala ka namang ginawa eh. Pero yung playing games, may achievement ka talaga kasi may tinapos mo yung Oh, it's umandar the yung same. It's the same feeling with yung nag-prompt ako, yung oo, nagsulat. Ang hirap kaya nung prompt na inisip ko para makuha yan. oo. Para may illusion na parehas sila pero sa totoo wala Oh, di kang ba? ginagawa. Nakakita tayo ng post na ninakaw daw yung pinrompt niya. Yun Kaya ang nga eh, hirap-hirap daw maisip yung prompt na yun, tapos ginamit lang. sobrang ironic nun 'di ba Ah, na sobrang foreign ng concept sa kanila na pagmamay-ari ng artist yung mga drawing pero na ngayon nga, ang kagandahan pinapakain. niyan is nagkakaroon na sila ng inkling of yung concept na yon na Oo, pinaghirapan pero niyang hindi gawin nung artist tapos kukunin niyo lang. Pero hindi nila ina-apply sa pag-AI. Hindi nila Hindi hanggang ano lang nila, ah hanggang sa prompting lang nila nakikita yung pagnanakaw. so, pero may nakita ka na bang local na as in the full book is made by AI? Nakakita Hindi ako ng parts of it. Oo, may nakita hindi ako full parts of it, book. pero not the whole ah book naman. As in, ah, May nakita ako na hindi full book pero pages oo, na parang ako halagang ata yung mga nagpakita saan. sa'yo nun. Oo. Oo. Hindi na lang namin babanggitin, hanapin nyo na lang. Makikita nyo naman yun Ah, eh. Oo. Si, parang si ChatGPT kasi, pag nag, naglagay ka ng image or nagpa-prompt ka, nagpa-generate ka ng image, medyo plump yung characters na ginagawa nila. mm, Uh, may para siyang kasi 'di ba pinakain dun yung as in Ghibli. overfeeding ng Ghibli stuff yun eh. Kaya Mm. nagkaroon siya ng parang ganun lahat, ganun yung baseline nila nung Mm. pinoproduce na images. Um, Nakakatakot yung AI in a sense kasi nagpi-feed din ako ng art ko doon. Tapos parang
Uy, AI, gawin mo naman siyang kumakain or gawin mo naman Oo. siyang ano. Nung una, magiging abomination yung yung pinid mong art kasi Ilalabas, oo. yung art na yun mismo yung i-try nilang gawin kung ano yung inuutos mo. Pero lately, sa Gemini, tinry ko ulit. Nakakatakot na siya kasi usable na Yung lumalabas. yung lumalabas. Mm. Usable in a sense na oo, meron siya mga Um, maling elements kasi hindi mm. naman niya kita yung buong drawing or hindi siya aware with ano Yung yung buong buong design. style Oo. nung design ng characters. So, ang Oo. ginagawa niya is nag-fill in siya ng details. Pero mga detalye na pwede mo nang burahin, pwede mo nang tanggalin on Mm. your own. Tapos maayos na rin siya in a sense ng paggawa ng kamay. Mm. Dati talagang monstrous yung hand generation nila. Uh, Pero sa akin, yung dapat hatiin yung ano eh, dapat i-examine ng at saka ma-realize ng mga creator na yung kung ano yung point nila kung ba't sila gumagawa ng art. Kunyari sa comics, bakit sila gumagawa ng comics? Para ba magkwento lang, para ba maggawing business, or dahil gusto nilang dinangin yung art form ng sequential art. So, kung i-AI mo lang lahat yun, edi kung hindi yun yung kung yun yung mga gusto mong gawin tas ini-AI mo lang, edi hindi mo na-a-achieve yung goal mo. Kumbaga 'pag wala yung AI hindi mo rin mare-recreate yung books na ginawa mo, hindi umandar yung ano mo, yung sarili mo as an artist, stagnant ka pa rin. so the problem with AI na nakikita ko is if it like with any advancement tapos sobra yung reliant mo dun sa AI, nawawala yung natural skills mo. Kasi, Hmm, halimbawa, sa pagsusulat, AI na yung pinag-iisip mo ng plot mo. oo. O, you'd find yourself na di ka na marunong Mag-isip ng ano, mag-ideate, hindi ka na mm, marunong mag-isip, hindi ka na marunong nung fundamentals ng pagsusulat. The same with art. Nagpo-prompt ka ng art na i-redraw mo actually. mm, Yung process nung composition mo on your own, nawawala yun. Kasi it's like muscle memory yun eh, na, na ginagawa mo dati. Tapos, ngayon magiging over-reliant ka dun sa, you'll find yourself na pag ikaw na yung magdodrawing mag-isip, gusto mong itanong na lang kay AI. oo. Yung sa akin, ang ginagawa ko minsan, pagka masyadong maraming intertwined na elements yung story, ikukuwento ko siya sa AI tapos magtatanong ako ng para ma-check ko yung mga plot hole tsaka consistency. Ano kunyari, kung kung anak ni gan'to si ganyan, ano yung regalo nung ano yung regalo niya sa birthday, parang gano'n. Parang ano Tapos siya, okay naman siya sa mga mga ganun parts. Pero yung like, yung generation mo nung ideas, generation mo nung mm, um, flow nung kwento mo, what will happen, yung characterizations ng mga characters mo, designs ng mga characters mo. Parang maganda if you ideate it on your own. mm. Tapos, yun nga, you could ask si AI. Tapos, you could also ask your friends kung ano yung nakikita nilang Ang problema kasi sa akin specifically, problema ko with asking friends. Mahirap magtanong ng friends kasi mga busy, ganyan. Eh, siyempre kunyari may ah papabasa ka na 40 pages, baka ah walang oras Kasi magbasa ng oras 40 talaga yung pages. yung kaaway mo diyan. Oo, Kaya nga sobrang dangerous si AI kasi since oras yung sinisingil, si AI yung pinakamabilis gumawa ng kahit anong bagay na itanong mo sa kanya.
Oo. And more of yung sa business side. Like, meron kami inattendang event recently, yung ano, sa DTI. Tapos may nakatabi kaming tao. Tapos he was like pitching AI to an actual animator as the best Mm. thing ever kasi mapapabilis yung kanyang mga naiisip na project without na yung mga animators. Oo. Ano rin eh, baka As in, binibida niya sobra yung AI with an actual animator. pero may ano rin yun, may may inkling naman ng impending truth Oo, doon kasi kasi buti nga to si animator is very polite pa eh. Very polite pa with yung discussion with new humor, kumbaga niya. Pero mm, if you're like discussing this with someone na parang bawa publisher ka, tapos discuss mo sa mga writer mo na, Uy, makapag-produce ako ngayon ng 60 plus books. Kailangan ko na lang mm, sa inyo ay mga prompt. Kailangan ko na lang ng idea kung ano yung pwede natin gawing books. Tapos, ay sir, di na kami magsusulat ng outline or yung mga, hindi yun na kailangan gawin yan. Tapos, bigay sila ng prompt. Tapos, won't hear from the publisher after a while. Tapos makikita nila na, uy, lumabas na lahat ng mga sinadjust natin. mm. So it's the Pero best sa thing ever. ano, sa animation kasi 'di ba parang yung AI na ina-animate niya ngayon yung mga static images, Mm. pinapagalaw niya. Tapos parang malapit na rin palitan ng AI yung mga in-betweener na animation kasi nga kaya ng idugtong ng AI yung Oo, kasi static halimbawa, image. if you like i-scan mo yung mga comics mo, tapos i-feed mo per frame, kaya Mm. niya nang gawin yung in-between nun eh. Hindi pa Ang ganun matitira na lang kapulido, siguro, hindi pa ganun kapulido, pero going that way na siya. pero ang kailangan na lang ng AI very soon ay key animators, eh. Hmm. Parang yung mga in-betweener talagang tatamaan ng ano, eh, ng AI. So, ayun, parang ang funny lang na ano na nung discussion na narinig ko. Mm. Pero ang yung AI naman kasi ay designed ang purpose naman talaga ng AI ay mapadali yung trabaho, 'di ba? Ma-eliminate yung manual labor, tsaka ma-shorten yung time. Yun naman ang purpose kaya ginawa yung AI. Mm. Kasi yun nga eh, 'di Ang ba? Parang ang quandary naman niyan is nung counter argument ng mga tao aside from it being not very pro environment is kung mm, paano finid yung AI engine mo to think that way. Kasi mm, gumamit sila ng mga art, either literary or visual, para i-feed, para turuan yung machine kung ano yung ano na hindi naman ano tawag doon, hindi nagpaalam sa mga mm. Kung siguro trine-train yung depende kasi sa AI, sa klase ng AI. hmm, 'Pag generative AI, yun yung may problema. hmm. Pero yung mga AI na kunwari yung ginagamit sa ano, sa 3D animation, may AI na nag-a-animate na ng ano, ng mga buhok. Siya na yung naglalagay ng buhok sa ano, sa 3D model or siya na yung nagka-calculate kung paano gumagalaw yung Which is mga na maliliit na bagay. ginagamit na naman nila, 'di ba? Parang before pa, Oo, naalala ko yung Spirits Within yung, mm, 'di ba? Ano, yun nga. Pagka gano'n yung walang paggalaw ng problema, buhok nung nina Cloud, nina Sephiroth yung inaano nila oo. nun eh. Pagka gano'n walang problema, ang problema yung generative. Hmm. Which is yung generative yung mas available in public kasi yun yung Hmm, gusto nilang i-feed ng mga tao para makakuha ng kung ano-anong material yung AI engine nila. mm. Sa'kin, hindi dapat
mag-focus yung mga tao sa paglaban sa AI na mawala. Dapat mag-push ang mga tao para sa regulation ng paggamit ng AI, yung boundaries saka yung mga batas na poprotektahan yung mga creatives. Ang Ganyan. problema kasi, sa speaking of mga batas and rules, nasa Pilipinas kasi tayo eh. Mm. Hindi, yung mga AI naman na ginagamit natin nasa ibang bansa. So, Oo, pero imagine mo yung local based lang ang clients mo. Tapos mm, wala naman tayong ganong safeguards dito. kaya maganda sana na ano, kung ano naman kasi ang minomodel sa kunyari sa West, lalo na sa atin, kung ano yung ginagawa sa US, yun naman din ang ina-adapt na model dito kahit hindi official. Kasi Kahit hindi US naman official. yung Yun mga, nga yung nakakatakot nun eh, kahit hindi official. kasi 'di ba, karamihan ng client natin mga Amerikano. So kung ano yung sinusunod nila doon na patakaran, magti-trickle down yun dito kasi dito yun na-outsource. So kung yung company nila ay may policy about sa AI, Pero again, that's madadapa for tayo. foreign clients. Eh, hindi Hmm. naman lahat ng creatives dito work for foreign clients. So, ang Pero mangyayari ang, niyan, ang outward lang lagi yung iniisip nating trabaho. pero ang maganda kasi doon, magkakaroon ng model na pwede nating pagayahan. Tapos pwede tayong mag-demand sa local na ito yung ginagawa sa US, ito yung ginagawa sa abroad. Bakit hindi natin gawin? Well, So, sana magkaroon talaga ng proper regulation. Ang nakita ko lang na proper dun is you cannot copyright yung anything that is AI generated, di ba? Not mm, copyrightable siya. So, yun. Hindi ko alam yung buong sakop ng law. If it's like AI aided, hindi mo na ba pwede siyang i-copyright? Or naririnig ba yung nasa bahay? ano na? Naririnig ba yung nasa bahay? Dito Yung, sa akin. pero Dito sa akin may naririnig mo ba yung nasa ano, yung tao dito? yung tao? Oo, mga 80. Wala ka naririnig. Yung mga flyers, mga brochure A bit, ng naririnig ko a bit. Pero pag yung salita ka, hindi naman siya naririnig. Actually, nung ano lang, na Nasa Pinoy office. spot mo lang. hindi, ang nag-paper, mga Sorry, lang nasa yun, office kasi ako. konti lang. Ah, so yun. Ah, di ba, halimbawa, Oo, ang sabi is if it's AI generated, di mo siya wala. copyrightable. Pero if Mm. like you outright Oh, said na 8 this pounds. is AI aided, copyrightable ba yun? Ay, hindi. Oo, hindi. Anong ano, Makapal na papel na. kunyari aided, ginamit. Oo. Dapat kung ano, yun nga yung dapat magawa ng regulation. Kung ano yung pinagkaiba ng generated sa aided. Kasi Para pag, magkaroon ng pag hindi blanket. hindi naman kasi lahat aral with yun yung iba hindi aral with the difference between all kinds of artwork eh. Yan pang pagpasok ng AI aided and not. Iba pang totally different conversation yan. Lalo na sa yung mga aral, nag-aral ng art. Tapos yung iba rin naman yung perception ng mga hindi naman nag-aral ng art. Book paper, 70 pounds yun. 70 pounds. Book paper. Ayun. Pagdating sa comics, Process yung ang problema yung sa mga nakita ko na ginamit nila yung mismong generated ng AI. So, baka may legal ano sila doon. Magka-legal problem sila doon. But ayun nga, it's katulad nga nung sabi nung narinig ko, parang, ano yan eh, either you go with the flow or maiwanan ka kasi AI is Mm. the future. Mm. Totoo naman yun na dapat sumabay tayo sa technology. Pero Hindi hindi niya naisip porke kasi parang oo. sa sinasabi niyang go with the flow is parang, libo-libo yung mawawalan nung work. Tsaka Kasi ano, maghahanap na sila ng ibang way para hindi makasali doon sa industry. hindi pwedeng pagbago yung technology, walang responsibility.
na alam mo yun, yung one to sawa ka, Kasi paano mo yun nga gamitin yung kasi this person that I heard Sa was a capitalist. hmm. Business Yun owner lang siya ano. at ganun pa rin ang nakita ang pinagmamalaki niya is it would be a boon dun sa Talaga lang kita. industry niya kasi he won't have to deal with people and he won't have to Hmm. deal with time. Ano yun, short-sightedness, hindi niya nakikita yung totoong implication ng sinasabi Oo. niya. Tapos ang mangyayari niya is pag naghahanap na siya na actually skilled ng mga ano, wala nang skilled kasi mga 10 to 15 years of AI use, wala na siyang mahahanap nung parang dati-rati may mga magagaling akong ganyan-ganyan. Eh, nawala kasi wala na yung Hmm. challenge na maghahasa sa kanila na gumawa ng stuff kung bakit sila gumaling. Dahil lahat asa na sa AI. Kaya important pa rin talaga na ano na mag-aral ng fundamentals ng kahit anong discipline na gusto mong pasukin. Wag lang umasa sa technology. Pero aside from aral kasi, you have to have application opportunities din. Kasi pag Hmm. aral ka lang, like it's the Kailangan same niya with, pa-practice. oo, dapat napapractice siya eh. Ang nakikita kong problem with the AI is it would, like you said, would eliminate the need for all yung mga entry-level jobs ngayon. Kasi kaya ni Hmm. AI gawin yung entry-level jobs. Ang nakikita ko, for example, sa animation, malaki ang chance na papalitan ng AI yung mga in-betweener, lalo na sa mga animation studio na nagtitipid. Pero ang nakikita ko naman din dun on the other hand, opportunity yun para sa mga magtatrabaho na in-betweener para mag-focus sa pagiging key artist, key animator. Pero 'di ba, Kasi with the AI, pwede din silang gumawa ng sarili nilang shorts. yung grunt work kasi with any industry like helps you to develop skills to become yung next level na na tier nung hierarchy. Pag Mm. tinanggal mo yung mga entry level jobs, you'd be stuck with people na hindi kasing skilled nung kaya nga naging mga ano yun eh, mga key animators eh kasi they stuck with yung uh, yung uh, Gin- in-betweening jobs and Ginawa nila yung grind. compositing and yung other stuff before they got to that point na sobrang galing na nilang mag-animate. Pero marami naman kasi na So you have to, na yun nga yung mangyayari nun. Kasi since nawala yung entry level, you have to hone your own skills. So on your own time, na hindi ka na binabayaran. Yung sinasabi mo na dapat sobrang ready ka na maging uh, top tier na animator ka kaagad paglabas. Wala ka nang eh pero gano'n naman nangyari sa mga letterer, 'di ba? saan? Sa mga nung nag-aaral ako sa college, tinuruan kami ng typography. Pero wala namang nagagawa ng actual typography 'pag nagtrabaho ka kasi may computer na. Lahat Hmm. ng fonts sa computer na. Oh, So, pero yun parang nga, gano'n din. sobrang nag-dwindle na yung employment opportunities. May mawawalan talaga ng trabaho habang Which is yun nagpo-progress yung ang ano technology. eh, yun nga, tsaka ano siya eh, as in training siya, human training dapat siya na ngayon ipapagawa sa iba. Hmm. So dapat nga, sobrang galing mo na pagpasok mo ng kung ano mang industry yung papasukan mo. Tapos ngayon, saan ka kukuha ng experience? Eh, dito nga, dapat bagong graduate ka pero experienced ka na. Mm. Yun yung Ano mga sa things na nakikita kong might be ano. sa akin hindi siya gano'n ka-problem kasi with the advent din ng technology, mas madali na mag-aral on their own yung mga tao gawa ng internet. Ay Kaya ang actually ano dami to, ngang tong conversation naman ito na madaling mag-aral with anything is pag nag-aaral ka on your own, wala siyang urgency kasi it's hmm, unlike if you're like working na
kailangan mo mag-submit kasi pag di ka nag-submit, mawawalan ka ng trabaho. Oo. Pero ayun nga, may mga kaya naman, marami akong artist na kilala na inaral lang nila on their own. Hindi naman Parang ngayon, sila, mas, yung, kung sinasabi lang madidemocratize yung art, mas lalong hindi. Kasi if you're gonna go for yung mga managerial level ng art, dapat yung pagpasok mo, hindi, wala na yung ano eh, kasi like you said, may mga mawawala talagang positions and most of it are sa entry level. So, mawawalan ka nung part na parang apprenticeship kasi kukunin ni AI yung mga parts na yun. ang nakikita ko naman na at another side naman doon, mawawala yung need for hierarchy tsaka seniority pagdating sa position. So magiging base na lang siguro yung sa portfolio mo, kung ano ipapakita mong works. So hindi na magiging importante na 15 years ako naging in-betweener para bago ako maging key animator. Tingnan natin in 5 years kung ano yung mangyayari dyan sa... Mm. Kasi nga, Puro conjecture pa lang naman. kung yun yung mindset talaga nung narinig ko nung isang araw na yun, and yun nga, that's parang sobrang scary for mga Mm. starting who would be maghahanap nung sa industry na yun. Kaya ang masasabi ko para sa mga artist, lalo na yung mga professional artist, importante na magpalawak kayo ng skill set. Hindi kayo isa lang ang alam nyo paano gawin. Para pwede kayong lumipat ng ibang, kunyari, nawala yung work na to, pwede kayong lumipat sa ibang work. Ang nakakatakot kasi dyan, hindi lang naman yung animation yung inaano nila eh, yung nilalagyan nila ngayon ng AI eh, di ba? Pati graphic design, pati Yun. copywriting, as in lahat ng Lalo, aspects na gusto mo sanang gawin, ayun yung gusto nilang palitan. lalo na yung sa graphic design, di ba, marami ng apps ngayon na nagpapadali ng graphic design, may mga template na sasalpakan na lang ng tao. So kahit entry level na mga tao na nakakapag-design ng mga graphic design. Pero ang problem doon, hindi nila naintindihan kung bakit maganda yung design na yun. Kasi template lang siya na sinusunod. Parang ano to eh, yung pinag-usapan namin ni Ilog video sa kwentuhan namin na parang hindi nakikita yung importance of knowing kung bakit yun yung ginagawa. Which is yun yung mangyayari with the advent of AI. Since AI will do yung grunt work nung wala yung intent. So parang gagawa ka ng poster for ganitong bagay, tapos maghahanap siya within yung 100 plus thousand na mga posters na nagawa na, tapos i-regurgitate lang niya yun. Ang problem pa doon, hindi naman palaging available ang technology. So yun yung mga AI stuff na nangyayari ngayon. Sa tingin mo, with definition, with advancement pa. Kasi before, 'di ba, naalala ko nung nag-start yung sa Discord natin, may nakita kayong gumagawa yung panel na AI. Tapos yun sobrang wonky nun kasi parang lang siya, nagpapastish lang siya ng iba-ibang manga panels. Pero ngayon, na eh. Ayun, nag-advance siya parang 3 months, 6 months lang yun. From yung 6 months na yun, meron ng usable. Mabilis talaga mag-improve habang tumatagal, mas bumibilis Tapos develop yung ang may technology. nakita akong comics, yung pinakita ko sa'yo, as in, propaganda na comics siya. Ang gawa, alam kong ChatGPT siya eh. As in, ikaw din, alam mo ChatGPT yung images na yun eh. So ayun nga, yung sa mga creator, assess nila kung ba't nila ginagawa yung ginagawa nila, kung anong importante sa kanila.
na magkaroon lang ng product regardless kung ano yung means tsaka longevity ng work or yung growth nila as an artist tsaka identity nila as an artist. Kasi wala kang madedevelop na identity as an artist pag nagpo-prompt ka lang. Yun nga eh. As in, tapos yun pa. Ang maganda dyan is make your own IP. Kasi nakikita ko rin na gumagamit nung generative AI usually are mga fans ng something tapos gusto nilang mag-produce ng art nun tapos pero alam ko may safeguards yung AI pag minsan pag mag-prompt ka ng sikat for trademark na character sabihin ng bawal. So I guess meron ng ginawa yung mga companies with that pero yung likeness so ang ginagawa na lang nila is nagpo-prompt sila nung kamukha ng character. To be fair, pwede naman din gawin yun ng tao without using AI na kopyahin yung character, yung likeness. Oo, as in dati, 'di ba, ang ano nun is yung mga nagtitrace ng artwork tapos they're claiming it as their own art. I think it's the same people na nagpo-prompt ngayon tapos claiming it as their art. Like I said, hindi nila naiintindihan yung creative pride of creating your own artwork. Ang naisip lang nila is this is a way to produce that kind of art and bakit ako magpapakahirap i-trace yan pwede ko naman siyang i-prompt na ngayon. At saka yung kasi yung tracing hindi rin siya lalo ko yun yung end product mo ay yung trace hindi siya accepted sa creatives. Yung tracing is a good way para matuto ka. Mag-practice for kasi practice yun, lang siya yun dapat. yung yun yung with your lack of experience pag nagtitrace ka ng work ng experienced na creator, makikita mo yung nuances nung paggawa nung line art or nung artwork na yun. Tsaka Tapos, pero natitrain yung mga trace na artwork na yun is not for you to put sa portfolio mo. That's for you to learn. Yung tracing maganda siyang practice kasi lalo na kung wala ka pang alam at all. Kasi yung kamay mo nasasanay sa hagod kapag nagtitrace ka. So, may mga artist na pag nagdo-drawing makot-kot yung isang line, maraming hindi segment ng single line. gesture na line kasi siya yung ginaganon nila. So kapag though nag-practice meron ka sa namang tracing, ginawang yun na yung nasasanay. style nila. Yun na yung style nila. Pero yun nga sinasabi ko, pagka nag-tracing ka, nasasanay yung kamay mo sa mga long strokes. Kasi tsaka isang hagod lang kasi sinusundan mo lang yung So isa yun sa mga benefits ng tracing for practice. Pero yung sinasabi ko kasi with generative AI, in fairness, kaya din namang gumawa ginagawa rin naman ng mga tao yung ito non-Batman na character ko. So parang binabase nila. Ano yun ulit? Di kita marinig. Kasi 'di ba katulad sa Invincible ata doon, may character doon si hindi ko alam kung sa Invincible, si Two Punch Man na parody siya ni One Punch Man. So parang ginagawa rin naman ng mga tao. Ang sinasabi ko, kaya naman din gawin ng tao yung derivative design. Oo. Daming creator na analogs lang nung mga gusto nilang gawin na characters na hindi sila pinayagang gawin yung kwento na yun eh. Pero dati kasi yun, di ba? Parang, I guess, parang since the dawn of creativity naman siguro yun. Yung magpaparody ka ng something
Kasi Mm. may gusto kang gawin with that character pero never gagawin yun ng character na yun. Nung official. Like si Superman, ang dami niyang analogs na hindi siya squeaky clean na character. Kasi iniisip Mm. nila, pag ganyan kalakas yung tao or nilalang, hindi naman mag-iisip ng morals yan eh. Kasi wala Mm. namang magiging consequence sa kanya pag gumawa siya ng masama eh. Parang si ano, yung sa The Boys, si Eh, 'di ba si Homelander. yung mga ganong bagay. So yung ganong bagay, it's part nga siya actually ng tinuturo ko, 'di ba? Parang kung gusto mo mag-isip ng bagong ideas, put mo yung paborito mo character into a different situation, different setting, Oo. tapos different genre. Makakaisip ka ng totally ibang spin with that character. Tapos gawin mo na lang ibang character, wag yun yung gamitin mo. Di ba may kasabihan na ano, na great artist still. Ano na naman daw yan eh. Parang namimikonstro na naman yung ano Hindi ano doon. hindi siya buo daw. Oo. Parang Hanapin hindi, natin yung ano. hanapin mo. Great artist copy, great artist steal. Good artist copy, great artist still. Good artist copy, great artist steal. Pero hindi ibig sabihin nun na magnanakaw ka ng IP ng iba. Parang ano yan eh, yung ang ibig sabihin nun is pag magaling kang artist, tapos may nakita kang concept na maganda Mm. na, kaya mo siyang Mm. gawing mas maganda pa, tapos sa'yo na yun. Oo. Pero hindi mo actually si Superman, hindi mo nalakawin si Superman na ay gagawa ko Superman na character to Superman din yung pangalan niya. Oo. Kasi mapupush mo to the edge or to another level yung concept. Tapos yung concept mo na yung parang ituturing na better version nung ninakawan mo. Ginagawa ko sa stories ko yung ano eh, yung nire-reinterpret yung stories ng iba before. Para tapos lalabas siya na original kasi binigyan mo na siya ng sarili mong twist. Yung comics ko na ano, Wanted Serial 7, yung tungkol sa ano, isang inosenteng bata na napasama sa isang van ng mga tumakas na serial killers, 7 serial killers, tas isang parang seemingly innocent boy. Binasi ko yun sa ano, Snow White and the Seven Dwarfs. Kasi naisip ko na what if ano, si Snow White na pasama sa imbis na 7 na mabait na dwarf, 7 na ano, sira ulo na serial killer, ganon. Maganda siyang actual na exercise for those who are looking for ideas to create na yun nga i-twist nyo yung concepts that you find interesting or yung mga fairy tales that you grew up with, mga kwento Or ng lola nyo. even POV lang, yung story na gusto nyo tapos may POV kayo ng ibang character do sa story na gusto nyo i-explore. Like kunyari, what if yung story ng Harry Potter pero kwento siya sa perspective ni Mr. Filch, yung janitor na sa Hogwarts. Totally different na kwento na yun kagad. So yun, ayan pa pala. ang isa pang nakakaasar pala sa kasi nakakita ko dito sa feed ko ngayon ng yung ini-AI nila yung sarili nila kasama yung mga celebrities. Dapat bawal yun eh. Or yung kahit hindi celebrities, kahit kapitbahay nyo mag-AI kayo na basta walang consent ng tao, hindi dapat ginagamit yung image. Pwede ka kasuhan nun eh, di ba? Actually sa Korea, pag nag-AI ka ng kahit ng Korean doing like kahit nga magka-holding hands lang kayo or naghahalikan kayo, punishable by imprisonment yun.
Wala tayong ganung rule law pa. Kailangan natin magkaroon ng ganun. Kasi ginagamit ng mga politiko eh. Mm. Either paninira sa rival nilang ano, tapos ang daming naniniwala. Kasi Pilipino parang blind sa ano eh, sa Kaya discernment. maganda rin na magkaroon tayo ng public official na tech savvy or maalam sa current na situation ng technology. Pero ayaw nila kasi tool nila yun mang-dupe ng mga tao eh. Pero dapat ano yun eh, Pero isa, dapat isa talaga may sa ganung as in lalo na ngayon dati 'di ba? Dati sobrang yung spliced videos pa lang mm, as in mag-splice actual lang vid sila ng video para magsabi parang uh, kunyari sinasabi nung isang politiko or parang isang personality yung bagay na yun. Pinaniniwalaan ng mga tao. Eh ngayon streamlined with AI na siya. Parang mas lalong ano yung open for dapat duplicitous activities. dapat ano yung tuunan ng pansin ng Tapos ang government. ano pa, ang nakakatawa pa ngayon, yung mga actually sinabi nila sa isang public forum or public na lugar, sinasabi, hindi, AI yan, hindi ko yan sinabi. Pero sinabi nila talaga. Dapat nga magkaroon tayo ng ano eh, ng government um, department na nagfo-focus sa ano, AI. Department of AI. Mm. Department of Information. Uh, Di ba, Research. yung DIC na yun, di ba? Yung Department of Information and Communication Technology. Dapat silang mag ano nun, mag-police nun, magkaroon sila ng body sa organization nila na nagfo-focus sa kasi malaking part na ngayon ng ano eh, ng society ang social media at internet. So, yun nga, tina-target siya talaga to spread disinformation at mga fake news and other stuff. As in, yun yung madalas nakikita kong gamit na AI sa feed ko. Ako Aside yung from ano, itong ating, ano, parang ito tuloy, ano tawag, itong concern natin with sa creatives industry, mas importante yung part yun eh, yung pag-spread ng tunay na balita at tunay na info. yung ako ang nakikita ko na use ng AI yung mga patay na celebrity tapos pinapa-act sila ng ano kunyari si Michael Jackson pinag-jackass. Di ba yung yung sumayaw dati siya with sino yun? American, ano, hindi pa siya full AI eh, pero it's technology na uh, pwede mong gawin. Kaso, yun na naman, may moral questions na naman yun na, eh, may mga buhay pang descendants yung Mm. artistang yun or ano yung limit ng paggamit nun or kasi ano rin yun, Yung 'di ba? Parang gumawa sila ng AI na artista which is mm, suspicious kasi ang ginawa nilang AI first na AI na artista is parang batang babae na mm. Hindi 'di ko ba? ano, Parang sus ka agad. Bakit hindi ko pa nakita yun. may ano eh, tapos yun nga Pero parang 'di ba yung ano, yung recent na scandal tungkol diyan yung sa Boysen, ay, gumawa ng ano AI na P-pop group yung Boysen for an ad. hindi ko nakita yun. Binura na nila ngayon eh, pero kaya Hindi naman nabuburo sa internet yun. ay na-scrub nga nila kasi wala akong makitang video eh. Baka maaga nilang na tunugan na masama yung ano. Oh, kasi hindi rin maganda yung reception dun sa ano. Boy band?
Hindi, parang P-pop band, boysen. May babae, tsaka lalaki. Hindi ko Pero nakita. AI lang lahat. AI yung buong ad. Oo. AI lahat ng tao dun sa band. Pati yung song AI. Ayan na yung Hollywood celebrities outrage over new AI actress. Tapos yun nga, so ano, gagawa na sila ng stable ng mga artista nila na AI lahat. So yun, ano ba? Madami na tayong napag-usapan with AI. Sabi mo masaya lang dapat yung usapan. Hindi masaya tong ano to eh. Cancelable tong discussion na to eh, with either yung mga super passionate Ah, with at both sides. Paggamit ng AI. So anyway, if you guys have like kung gusto nyong mag mag uh, bigay din ng kuro-kuro nyo. Don't lagay nyo sa comments kasi maganda yung marinig lahat ng mga tao kung ano yung saloobin ng mga tao sa mm, loobin ng mga different POVs about the discussion that we had about the use of AI, paano magkaroon sana ng rules and regulation or at governing body at iba pang bagay. Kasi ano yan, iba yung point of view nung sa mga naghahanap sana ng trabaho at yung point of mm. view nung nagbibigay ng trabaho Oo. about AI. Yung nagbibigay ng trabaho. Ano Ayaw na? na magbigay ng trabaho. Oo, kasi parang Yung, with the advent of AI, madaming mm, commissioned artists na hindi nakakakuha ng commissions ngayon kasi yung iba naman kasi nagko-commission na mga private individuals. Gusto lang nila makita yung sarili nila sa mundo nung kung ano mang mm, fandom nila. So, okay na sa kanila yung mga generative na AI apps na pwedeng downloadable sa phone or available sa browser-based na AI. Tapos, yung iba naman na ang ano talaga dyan is pag corporate level na tapos AI yung ginagamit like nabanggit ni Sir JP about yung sa voice and ad tapos iba yung public backlash with uy gumamit ng full AI. Same with nung ano 'di ba nung gumamit si Disney ng AI poster for Secret Invasion. mm. 'Di ba? Yung May opening. public backlash din kasi parang Mm, ba't di kayo mag-hire ng tao? Disney mm. naman kayo eh. Ang maganda doon is, ang magandang gawin pa rin ay i-educate yung mga tao about fair use. Hmm. Well, Ah, matagal na namang sana mas aware yung tao about yung importance of art kasi 'di ba yun nga yung it helps with aesthetics of pag nagbebenta ka ng mga bagay, 'di ba? Tapos mm, yung presentation ng company mo or yung ano. Kaso dito sa atin parang sobrang hindi siya binibigyang importansya at hindi rin siya nire-respeto as work. Parang pag gumagawa ka ng art dito, ang iniisip nila, ay mayaman ka or wala lang siyang ibang mahirap alam ka. gawin kundi art. Hindi siya Eh, ano, kino-considered na actual na trabaho. Kaya nga sobrang replaceable dito. okay lang yun, isipin lang nila na ano, hindi totoong trabaho yung art para hindi tayo na bibigyan ng malaking tax.
ano nga, di ba? Pag-usapan na natin yun na ano yung tax dito. Hindi tayo natatax, pero bawat galaw mo sa Pilipinas may tax eh. May tax. Oo, so kahit di ka nagbabayad, kahit on paper Exempted ka. Kasi di ba merong exempted ka dahil exemption yung, maliit yung bayad mo. Pero halos pareho lang kayo ng binabayaran kasi lahat proportionately ng mayayaman eh. Kasi lahat ng kilos mo may tax eh. lahat ng service, lahat ng Oh. consumable, Di ba, may tax bumili ka na. lang ng Coke Zero sa 7-Eleven, nagbayad ka na ng tax eh. Mm. Nagbayad ka ng Pagising, kuryente, nagbayad ka na ng tax. pagising mo nga, kahit tulog ka, nagbabayad ka ng Kaya tax. to, paggamit na internet, Oo. nagbayad ka na ng tax niyan eh. Tapos, ayun, nawawala lang yung pera, Oh, kinukura. tapos kinukuha lang, nilalagay sa maleta, tapos dadalhin sa Mm. bahay ng mga tao. Eh, ang dami na nilang pera eh. Kaya nga, nakita mo ba yung balita na may nagpo-propose ng 3 months tax break sa mga tao? Oo, kasi parang pag ginawa mo yun, hindi Para ba mapilitan yung ano. nakuha na nila yung pera before, tapos eh, hindi ko siya Wala lang masyadong revenue. naiintindihan yung kung immediate ba na napupunta sa budget yung taxes, or iniipon ba siya, tapos for the use for next year siya, tapos ang ginagamit nating pera right now parang ganun, di ba? Kasi parang yung budget is per year, so ito Mm. lang yung expenditure, so mababawasan yung kita 3 months ng gobyerno kung merong Mm. tax holiday ng 3 buwan. Mm. Eh, di ba, di pa nga natin na, na, na nababalik yung mga nanakaw, eh, next ano, kung gaano kapangit yung serbisyo ngayon, tinanggalan mo pa sila ng budget for 3 months, eh di Eh mas kasi pangit palalo yun. kasi nanakawin din lang naman yun eh. Oo. Wala namang hindi naman napupunta Eh kaso talaga ang sa. problem doon, yung nagnanakaw is nandun sa taas eh. Yung mga gumagalaw, sila yung maghihirap kasi sila yung mawawalan ng budget. Tapos lalong papangit yung serbisyo nga. Lalo silang mag-under the table. Hindi naman maapektuhan yung mga nagnanakaw eh, kasi nandun sila outside nung moving mechanism. Mga bagay na ano, parang dali solusyon ganun. Tapos pag meron din siyang consequence, kasi yun nga, yung mga hindi naman nagnanakaw, nag-work naman sila talaga for their sweldo. Sila yung maapektuhan, hindi yung nagnanakaw. Dapat hindi kasi yung sweldo nila kasama na sa budget. Ayun nga eh, kasi nabawasan yung budget. Kaya dapat hindi nila nakawin kasi wala silang sweldo. Hindi nga sila yung nagnanakaw eh, sila Ano, I yung mean, nandun sa boss moving nila, mechanism. dapat yung boss nila, hindi nila tulungan magnakaw kasi wala silang sisweldo rin. Mga bagay na ganun. Maganda siya, pero alam ko may ano yun eh, may magiging consequence din with yung government work. May tax holiday ng 3 months pero after nun double yung tax. Oo. Magiging ano, yung 20% na VAT, magiging 25%. Oo. Ayun, maraming salamat sa oras. Sa mga nakikinig, sana meron kayong mga nakuha with our discussion about AI. At yun nga, like I said, if meron kayong gustong ibahagi, put it in the comments. Tapos share nyo na lang din tong aming conversation. Ano ba naman, as in, yung mga counter arguments ko naman is more personal opinions ko. Hindi rin ako aral with how AI works, with how the AI companies work. Hindi rin ako ganun ka-well versed with how it affects the environment. Kasi alam ko meron ding argument with that, di ba? Na pag Yung nag-generate ka daw is parang yung gumagamit ng gumagamit siya ng natural resources and all that stuff.
Tapos, para sa mga gusto mag-comics, baka meron kang final words. Ano, Yung, run! wag yung sinabi ko sa'yo kahapon. Sa mga gustong mag-comics, mag-aral kayo na mag-invest kayo sa ano, sa sarili nyong skill. Yun Kasi lang. may Para, nakita kaming meme kahapon, may matandang musikero, tapos tinanong siya kung ano yung advice niya sa gusto mag-music. Ang sagot niya is, ang advice ko sa kanila, bahala kayo sa buhay. Nagawa mo na yung drawing mo sa series na. ayun. Ayun. Okay. Thank you. Saan ka pala nila mahanap sa Socknet kung gusto ka nilang i-follow? Wag niyo na hanapin. Meron siya Abangan niyo Facebook. na lang, hindi. Abangan niyo Palabons. na lang kasi hindi active eh. Kaya wag na nilang Oo, hanapin pero para wala kang marami ano. namang content yun na mababasa nila. Kung gusto nyo basahin yung work niya, Ah, hanapin nyo sa Facebook. Ayun na lang ilalagay kung at sign niya, yung ano na Palabons. lang. Oo. Oo. Pero abangan niyo na lang yung works ko sa mga darating na comics conventions. Ayan. Sige. Ayun. Anything else? Meron ka pang gusto sabihin? Wala. Ah, sa, wala nang ano, patapos na yung taon eh, wala nang i-invite eh. December. May December pa. Wala. Sana ano, wish sa ating lahat, sana magkapera tayo lahat. Oo nga. Para makapag-comics tayo pa, tsaka ano, Hindi, huwag art. yung gamitin yung pera nyo sa comics. Gamitin nyo sa Hindi, mga... gamitin niyo yung pera niyo sa comics ko para Oh, yung masaya ako. pambili ng comics. Ayun, sige. Bye guys. See you Bye-bye. sa susunod na mga kwentuhan.